Usapin tungkol sa solar-powered irrigation at energy independence, ating tatalakayin kasama si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Secretary, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. Sec, sa pinakahuling programa po ng DOST, pakipaliwanag po paano po nakakatulong ang solar-powered irrigation systems sa pagpapababa ng gastos ng mga magsasaka, lalo na nga po sa ngayon tuloy-tuloy ang taas ng presyo ng langis at yung paggamit po ng diesel sa kuryente. Opo, ang solar-powered irrigation technology ng DOST ay isang makabagong sistema ng patubig na gumagamit ng enerhiya mula sa araw, na sa halip na diesel o kuryente mula sa grid ay gumagamit po tayo. Pwede pong permanente, pero yung bago po natin ginawa ay isang mobile solar irrigation trailer unit na kung saan nandoon yung pump and solar panels na pwede mong maitupi at pwede mong hilahin papunta sa iba't ibang palayan o pananim ng mga gulay. At ito po ay solusyon na mas mura, na siguro mga several hundreds of thousands lang compared sa millions. At ito ay umaasa sa solar energy, ibig sabihin libre, walang gasto sa diesel. May lifespan na pwedeng umabot ang solar panel ng napakaraming taon, at ito ay movable. Ibig sabihin, hindi mo kailangang bigyan ng solar pump ang bawat magsasaka. Pwedeng patapusin ng isa tapos hilahin mo papunta sa iba. At ito po ay may technical support at monitoring ng DOST at ng kanyang partner na akademya, yung Nueva Ecija University of Science and Technology, na sila po ang nag-pioneer sa Central Luzon. Okay. Sec, ito pong mobile solar irrigation units na ipinamamahagi sa mga probinsya, gaano na po kalawak ang implementasyon nito at ilan na po ang mga nakinabang na mga magsasaka? Sa 2025, kung saan po natin sinimulan ito, ay meron ng 14 na units na ang na-deploy sa 14 na farmer cooperatives. 4 sa Bulacan, 1 sa Pampanga, 5 sa Aurora, 2 sa Nueva Ecija, Tarlac. At ito po ay inuna muna natin sa Santa Luzon upang ipakita kung talagang maganda at magustuhan ng ating mga magsasaka. At kumusta naman po yung kanilang tugon? Naging madali po ba yung kanilang transition sa paggamit nito? Madali po, at sila po'y natutuwa kasi imbes na sila ay mamuhunan dahil sa kooperatiba, ang una po natin ginawa ay ibinigay po ng DOST at ito'y pinapagamit sa iba't ibang mga magsasaka. Kung meron silang panghila, madali lang po ilipat. For example, yung iba kahit walang traktora, nag-hire ng traktor, hilahin lang yung trailer unit papunta sa kanilang palayan o pananiman. Kaya ito po'y nagugustuhan nila kasi sa oras ng krisis sa ngayon, walang gasto sa kuryente, walang gasto sa diesel, libre ang enerhiya mula sa araw. Okay. Well, with this being said, Sec, since nasabi mo nga po na dito muna sa Central Luzon ito ginawa, with this being said na medyo okay yung kanilang tugon, replanning na palawigin pa ito sa ibang rehiyon pa, sa ibang lalawigan pa sa ating bansa. Tama po kayo. Meron po tayong proyekto na pinapatupad ng iba't ibang regional offices ng DOST sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, local government and farmer cooperatives. Iba-iba po ang agricultural commodity na ating tinitingnan sa iba't ibang rehiyon, at sa pamamagitan ng paggamit ng smart agriculture, at kung interesado po ang ating mga partners ay pwede po makipag-usap sa ating mga regional offices. Gusto ko lang banggitin na ang DOST naman ay hindi talaga yung main agency for operating irrigation. Kami po ay nagde-develop ng solusyon doon sa may mga challenges o problema. Kaya itong naisip natin ay ang mobile solar irrigation unit para naman doon sa mga lugar na pwedeng mapagkuhanan ng tubig, shallow water tube, o may open water source na pang-support po in case na may mga krisis tulad nga po ng oil or di kaya ay pagdating ng mga tagtuyot dahil may paparating na naman na El Nino. Alright. Sec, bukod naman po sa irrigation, paano po ginagamit ang DOST, ang solar energy, sa iba pa pong teknolohiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel? Opo, ang solar energy ay isa sa ating talagang pangunahing supply ng energy na libre. Kaya nagde-develop po tayo ng mga programa, una, electric vehicle at mga charging units. Kadalasan yung mga charging units po ay di kuryente po yan. Pero kung gagawin natin na hybrid na pwedeng solar,
pwede nating ma-charge yung mga baterya ng electric vehicle ng libre. Madali pong sabihin, i-suggest na mag-transition na tayo sa mga electric vehicle, pero ang kailangan talaga natin sa Pilipinas ay magkaroon ng solar infrastructure charging system. Na kaya kami nakikipag-usap sa mga local government na maglagay sila ng mga charging units upang makumbinsi natin ang ating mga tricycle driver o jeepney driver na mag-transition na into electric vehicle. Meron po kami mga programa na ginawa with Cagayan State University and University of the Philippines, Diliman, na gumawa na po tayo ng mga electric tricycle at kaya na po nating mag-convert from gasoline or diesel-powered motor to electric motor na sinasabayan natin ng charging unit developed by UP Diliman. At yung ibang mga LGU, nagpakita po tayo ng mga use case na kung saan mga ilang number ng mga tricycle drivers ang nag-electric trike na at binibigyan ng pagkakataon ng local government in partnership with DOST na makapag-charge yung kanilang electric tricycle either ng libre o napakamura ang bayad pag nag-charge. Okay. Magandang balita yan, Sec, dahil yung mga tricycle driver natin, isa rin sa mga pinaka-apektado dito sa krisis natin sa langis dahil yung 100 piso nila dati, hindi na halos nararamdaman sa kanilang mga sasakyan. Pero kaugnay pa rin po nito, Sec, nitong layunin ng energy independence, paano po pinagsasama ng DOST ang solar power, electric mobility, at iba pang renewable technology sa isang integrated strategy? Well, unang-una, patungkol sa larangan ng transport sector, marami tayong initiative na para mapababa ang gasto natin sa kuryente. Una na dyan, yung nabanggit ko na programa sa electric vehicle. So nagtayo tayo ng Research and Development Center for Electric Mobility sa Cagayan State University in partnership sa UP Diliman. Pangalawa, syempre, yung charging systems, meron din po tayong na-develop. Okay. Beyond tricycle, nag-develop din po tayo ng mga electric vehicles for jeepney at sa boat, no, at sa ferry. At last year nagbigay tayo ng electric ferry sa MMDA na tumatakbo ngayon sa Pasig River. And this quarter, no, yung last March, bigay po tayo ng electric Tranvia sa Intramuros Administration para palitan yung diesel-powered nilang Tranvia. At nagustuhan po nila ito, sila po ay magpapagawa pa ng dalawa. Pero beyond that, marami po tayong mga pamamaraan na para matulungan ng ating mga local government. Meron po tayong mapping project para matingnan ano yung kakayahan na ma-adapt ang solar energy sa bawat lugar. So nagmapa po kami, malaman kung saan ang pinakamatindi ang sikat, anong oras para ma-maximize yung solar. Pero ginagamit din po natin ito sa agrikultura. Meron po tayo mga sensors na solar-powered, hindi lang po pang-irrigate. Meron po tayo mga aquaculture and smart agriculture practices na nagpa-power ay solar energy para ma-monitor yung mga factors, no, yung mga kailangan po nating bantayan tulad po ng patubig, fertilizer, yung sa palaisdaan o sa shrimp sector na monitor din po natin yung oxygen content at napapaandar po natin yung aerator kung mababa na through solar energy at sa pamamagitan yan, nagiging mas maganda ang pagmamonitor ng ating agricultural industry. Okay. Well, speaking of agricultural industry, Sec, ano po ba ang mga hamon sa pagpapatupad ng solar-powered irrigation system sa mga rural areas, lalo na po sa maintenance at technical support? Well, unang-una, syempre, para mas maganda ang paggamit ng solar, importante po na meron po tayo mga supply ng tubig na mapapagpunan. Kaya ang ating suggestion, yung mga solar pumps na po na mobile ay pang-suporta lamang sa main irrigation infrastructure na dinedevelop ng atin pong mga agencies tulad ng National Irrigation Agency Administration at ng Department of Agriculture. Ang isa pa rin dyan ay yung technical, siyempre guidance at nandiyan naman po ang DOST and other partner organizations para makapagbigay ng initial support. But hopefully, pag napalago na po yung mga paggamit ng mga teknolohiya, nandiyan naman po ang mga ibang ahensya tulad ng TESDA para mag-train pa tayo
ng mga technicians. For example, ang isang magandang idea ay i-convert natin ang mga electric tricycle, ang mga conventional tricycle into electrical motor-powered tricycle. Para mapabilis yan at mapadami, kailangan tayo mag-train ng mga technicians through TESDA. At ito po isang proyekto natin sa Mindanao upang lalong maraming maka-adapt. May mga inventors po tayong kausap na nag-iisip din kung paano natin ma-convert yung mga traditional jeepney into electrical jeepney para ma-convince pa natin sila na mas makakatipid at lalaki ang kita nila with this program. Sa ngayon, may research and development po tayo na mag-convert ng conventional bus into electric bus. So, tinitingnan po natin yung challenge na pagkumbinsi sa ating mga kababayan na mag-transition. Kadalasan po ang mga Pilipino parang ayaw nating itapon yung mga dati nating pagmamayari. So, yun po ang isang gusto nating tingnan, ma-convert yung kanilang traditional na mga sasakyan. Okay. Well, Sec, with this modernization para po sa energy independence na makakatulong sa ating transportation and agricultural sector, may sapat po bang pondo at suporta ang DOST para palawakin pa ang ganitong mga proyekto, lalo na may ulat na bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa smart agriculture programs? Sa kasalukuyan, yung atin pong ginagawa ay use case, no? Gusto nating ipakita sa mga piling partner kung gaano kahalaga at gaano kaganda ang paggamit ng smart agriculture. Ito naman po ay funded na for the next 3 years sa lahat ng region, even Metro Manila. Pero kung isi-scale up pa natin at mas marami pa ang gagawa, nandiyan naman po ang ating mga partner departments tulad ng DA na pwedeng lapitan ng ating mga cooperatives, even DAR, para makagamit ng mga teknolohiya makabago, and we will work together para mabigyan sila ng technical guidance. Okay. Sec, at this point, paano ninyo po hinihikayat ang mga LGU, mga lokal na pamahalaan, maging ang pribadong sektor na mag-adopt o mag-transition nga po sa solar power technologies para po sa agrikultura at enerhiya? Nabanggit niyo po kanina na kinukumbinsin niyo po yung ating mga kababayan na i-convert nga yung kanilang mga motorized vehicles na pinapatakbo ng langis sa energy or sa electric. Napakahalaga ng tungkulin na gagampanan ng ating mga local government units. Kaya po, tayo po sa kasalukuyang administrasyon ay gumawa po ng isang programang napakaganda na marami po ang gustong mag-partner. Ito po yung Development of Smart and Sustainable Communities, cities, towns, or provinces. Dito po sa Smart and Sustainable Development, iba-iba pong mga sektor ang pwede nating tingnan. Pwedeng transport sector, agriculture, telehealth, even smart education, disaster and climate resilience, entrepreneurship, livelihood. Simple lang po ang ating hangarin na maibigay sa ating mga local government leaders yung mga pamamaraan upang mas mapaigi pa ang kanilang operation sa local level at matulungan ang ating mga kababayan. So pagdating po dito, mga 124 na local government units na po ang nagpartner sa DOST. Kasama din po natin yung ibang mga ahensya dito. At kung ang kanilang focus ay transport, hindi lang po electric mobility. Meron din po tayong mga balik scientist na meron po mga startup na tumitingin kung paano mas mapaigi po ang pagpapabilis ng transport ng mga tao. Ang focus po natin ay hindi lang mapabilis ang takbo ng mga sasakyan, kundi maparami ang taong makapunta sa kanilang gustong puntahan ng mabilisan. Ito po yung ginagawan din po ng pag-aaral using artificial intelligence. At kung gusto nilang mag-convert ng kanilang mga tricycle o jeepney, matutulungan din po sila. Ang kailangan lang ay magkaroon din ng puhunan ng ating mga local government using their own fund para mapabilis ang transition. Ang kagandahan po niyan sa mga nasubukan po nating mga partner na driver, maliban sa pagtitipid sa kuryente, walang gasto minsan pag solar ang charging, walang ingay po kahit sa gabi, mahimbing na makakatulog ang ating mga kababayan. Kahit mabilis ang patakbo kasi nga walang masyadong ingay. At mas efficient, mas environment friendly pa, Sec. Tama ba? At, Tama po yun. Yes. Para po mahikayat pa natin yung ibang LGU, sabi niyo po 124 LGU, para mas mapalawig pa natin. Pakipaliwanag po, and I guess we have to reiterate at bigyan diin, paano po makakatulong yung ganitong innovation para tuluyang makamit ng Pilipinas ang energy independence? Unang-una, sa innovation po na gagawin natin,
paggamit ng mga enerhiyang alternatibo, lalo na yung renewable, at ang isa na dyan ay sikat ng araw, baba natin ang gastusin natin sa kuryente, hindi lang sa bahay, pati sa transport sector. At yung mga businesses po, ay tinutulungan din natin na maging solarize ang kanilang operation, even in agriculture. Pangalawa, hindi lang po sa usapin ng climate change, na talagang umiinit na po ang sikat ng araw at init ng panahon, nakakasama sa atin at tumitindi ang mga pagbagyo at pagbaha. Yung polusyon na idudulot ng paggamit ng mga fossil fuel-based na vehicle ay nagkakaroon po ng sakit ng mga tao. Mas mabilis pong maapektuhan ang mga kalusugan ng tao, kaya mapapababa din yan. Suma total, pagdating sa business o pagdating sa kita ng ating mga kababayan, dadami ang kanilang profit, kikita sila, makakatipid sa kuryente, at syempre, sa panahon ng krisis sa langis, naging at peace at hindi po sila nagugulumihanan ang kanilang mga utak at damdamin kasi hindi sila naapektuhan ng krisis. Well, we are looking forward po na maging energy independent na po ang ating bansa. Sek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, ang siyensya, teknolohiya at inobasyon ay daan para sa ikabubuti ng ating mga ginagawa. Kung magmamaneho tayo ng tricycle o jeepney, makakatipid tayo with the technologies that are available. Ganon din sa agrikultura. Kaya suma total, sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, ang negosyo nyo o trabaho nyo, tsak may kita kayo. Kapag naman pagsasaka ang pag-uusapan, tsak may kita kayo at ang inyong pagsasaka ay sasagana. Napakarami pong benefit ng using science, technology, and innovation at sana po gamitin natin ito. Pero magiging successful po tayo kung tayo ay nagtutulungan from the national, local, community, and the private sector. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Department of Science and Technology Secretary Renato Soledum Jr. Thank you, Sec. Maraming salamat din po.